Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, random reacts tayo, no? Unahin natin tong nagva-viral na sinabi ni Josh Mojica, 'di ba? Sabi dito, anong opinion nyo dito? Sabi ni Josh Mojica, G, if you're still broke at 25, it's not your parents, it's your fault as a man. Move. So, parang sinasabi niya dito, marami na tamaan na itong ano eh, kapag ka wala ka pa ring pera kasi yun ang islang ng walang pera, broke eh, no? Pag broke ka pa daw ng 25, hindi daw problem ng parents mo yon, sarili mong problema yon, yun ang sabi niya. So parang sinasabi niya, kasalanan mo na yon kung 25 years old ka, wala pa ring nangyayari sa buhay mo, or ano ka pa rin. Sa akin, no, maraming pumalag, 'di ba? At some point, no, or at some point, or at some sa ibang punto, parang medyo tama naman 'to. Yung wala ka pang sariling pera, tama naman. Dapat siguro by 25 may sarili ka ng pera. Not necessarily na dapat sobrang yaman mo na, no? Sobrang ano mo na. Dapat by 25 naman, may trabaho ka na dapat. 'Di ba? Or dapat nga age of 21, ako nag-start ako magtrabaho 19, 21, ganun, 20. Dapat may sarili ka ng trabaho. Pero hindi naman sinasabi na kailangan milyonaryo ka na ng 25. Yung the fact na nakatayo ka na sa sarili mong paa, parang yun naman yata yung sinasabi nito eh. Hindi naman sinasabi na kailangan, hindi ko alam bakit, siguro ang dating sa iba, kailangan 25, millionaire ka na. Hindi naman siguro ganun dating. Parang ibig sabihin lang ni Josh Mojica, dapat 25, hindi ka na broke, at least kahit pa paano may mga ipon-ipon ka na. Not necessarily na milyones. Alam mo yun, yung parang tamang kaya mong mabuhay ng sarili mo. Parang ganun yung ibig nyo sabihin. Pero ibang tono kapag sinabi mo na kailangan 25, kailangan katulad mo na ako. Dahil di ba kilalang milyonaryo ito eh. Meron namang mga time na nade-delay naman yan. Hindi naman tayo pare-parehas eh. Kung yun ang pag-uusapan ha, yung pagiging successful, di ba? Meron nga dyan, inaabot na ng 40 or 50 saka siya nagiging successful. Hindi naman ano yan eh. Ang buhay ay hindi naman karera yan. 'Di ba? Hindi naman paligsahan yan eh. Darating at darating ang time para sa'yo. Basta alam mo sa sarili mo na hindi ka tamad at ginagawa mo ang lahat. 'Di ba? Medyo parang na misunderstood lang siguro ito. Yung sinasabing broke at 25. No? Medyo tama naman yung sinabi niya. Pero lahat tayo, yung successful na nakalaan sa atin ay binibigay ng Diyos yan. Kung pagkakarapat dapat ka na. 'Di ba? Siya yung magpapasya niyan pagka nasa permission pa rin ng Diyos 'yon. Pwede nagtatrabaho ka ngayon, yung parang okay lang naman ang buhay mo, 'di ba? Nakakakain ka naman, nabibili mo naman kahit paano yung gusto mo. Pero yung mega success mo, ibibigay naman ng Diyos sa iyo 'yan pagkarapat dapat ka na. Yun, doon naman ako naniniwala. Anyway, move on tayo sa next subject. Ito, ang kulit nito eh, yung bollard. Yun lang pala yun. Yung parang tinanim lang doon. tapos tinornilyo, tapos sinementohan ng ganyang kalalim. Just imagine, no? Ito kasi, to semento. Pero yung bollard kasi niyan, trabaho talaga niyan, pumigil ng ng sasakyan, di ba? Ito, bibigyan ko kayo ng idea. Ganito dapat yan eh. Yung talagang kaya niyang patigilin. Yan
ganyan dapat ang trabaho niyan eh. So kung mangyayari yung sa NAIA, dapat ganyan yung siguro yung bollard na nilagay doon ay pang cosmetic lang siguro, no. Hindi siya ah yung kumbaga pampaganda lang, hindi lang siguro functional, no? Makakahiya naman. Ano naman to? Ang galing ni Tropa. Pwede ka na dun sa may mga aking kakosya. Okay na, bigla niyang inagaw. Kaya binibigay na para bang sumapaw. Huwag kayong mag-aaway at wala nang tulakan. Huwag kayong magsusuntukan, ito'y katuwaan lang. Pero ang galing mag-freestyle ni J Skills, no? Si Abaddon yung yung ninakawan ng damit. Napaka-squammy move naman nun. 'Di ba? Tapos pawisan pa yung damit na ganun ka na baka patay gutom, men. Ano ba? Bigyan mo naman ng dangal yung sarili mo. Bigay kami damit, gusto ko ay matigit. Bawasan, maalisin na lang yung mga makulit. Kasi nga pala yung mga bata ay nag-e-enjoy. Pero pwede rito, pag hindi nag-aapoy. Huwag kayong magkagulo, ayoko ng away. Pero galing nung nag-freestyle, no? 'Di ba? Ito ninenok yung niya. Mo ha? Kasi hinubad niya na siguro mainit. Tapos Galing. Ang galing ni Tropa. Pwede ka na dun sa may mga aking kakosya. Okay na, bigla niyang inagaw. Kaya binibigay na para bang sumapaw. Huwag kayong mag-aaway at wala nang tulakan. Huwag kayong magsusuntukan, ito'y katuwaan lang. Nagbigay kami damit, gusto ko ay matigit. Bawasan, maalisin na lang yung mga makulit. Kasi nga pala yung mga bata ay nag-e-enjoy. Pero pwede rito, pag hindi nag-aapoy. galing, no? Ganyan talaga pag professional. Nung una, alam mo, ang bababa ng tingin ko sa mga yan, yung mga nag-flip top, yung nag-ano. Pero, time goes by, nare-realize ko rin na talagang, talented pala talaga sila. Hindi sila yung mga yabang lang. Yung hindi, talaga sila, talagang malulupit pala talaga. Hindi sila yung pipitsugin lang. Nagkamali ako dati ng ko dyan. Kasi pagka, feeling ko dati mga wannabe, di ba? Kasi ang original niyan mga negro, 'di ba, sa US yung mga nagra-rap. Pero marirealize mo rin pala talaga na hindi mo ma-deny na mga talented pala talaga sila. Mga magagaling. Lalo na nung nanonood ako ng Flip Top. Ang hirap nun. Kahit pa sabihin mo na pinaghandaan nila yung sinulat mo, yung makabisado mo yon, tapos minsan pumi-freestyle pa, nirerebatan pa yung magagaling yan si idol na idol ko dyan, si Sinyo number 1. Tapos si Smaglas din. Pero nung una, yabang na yabang ako sa mga yun dati. Pero ngayon, gagaling. Diba? Ito, may paliwanag si Abaddon dun sa nangyari. Sabi niya dito, paliwanag ko lang, 2 event kasi ito sa Sitio Rosita at sa Santulan Chapel sa Malabon. Normally talaga, kapag kumakanta ako, ay nababasa nyo ba? Kapag kumakanta ako, kami ay may mga palaagaw. Then kapag may umakyat sa stage at nakisaya, sumayaw habang kumakanta ako, binibigyan ko talaga. Kaso naubos na yung pamigay ko. Sa Sitio Rosita pa lang bilang pasasalamat sa mga pumunta. At nasiyahan din ako. Hinubad ko yung suot ko para ialay. Heto naman si Tropa ay pumanik. Kala ko makikisaya sa amin ni J Skills. Nagulat na lang ako, bigla niyang hinablot yung damit sa balikat ko. Wala naman sa isip ko na gagawin niya yon dahil unang-una nasa Malabon kami. At kampante ako at syempre masaya akong kumakanta. At totoo niyan, plano ko na talagang ibigay sa kanya yon pagkatapos ng kanta. Kaso nainip ata si Tropa. At doon na nagkaroon ng problema. Pinagkaguluhan na siya ng mga nag-alala sa nangyari. At hindi ko naman hawak ang utak ng mga tao para maawat at
maawat pa at pigilan. Nakita ko pa siya sa barangay hall. Pero hindi ko na hinarap dahil ayoko nang lumala pa. At hindi naman din yun ang pakay ko doon. Humihingi na ako ng pasensya sa taga Santolan dahil sa aberyang nangyari at sa iyo tropa. Kung nababasa mo to, wrong move ka. Pero ganun talaga, kasama yan sa paglaki. Sa susunod, mag-isip muna bago gumanap. Huwag tirang pasok, dumaan din ako dyan. Kaso malinis kong pinasukan at nilabasan. Ingat ka palagi, tol, bilang katulad mo na batang Malabon, mahal kita, tol. Wag mo na sanang ulitin. Ito naman nang hingi. Kahit pawisan, may autograph pa. Ayan, nakahingi. Ano ba yan? Huwag naman tayong parang squammy. Okay, sana makikipagpatayan ako kung si LeBron James yan. Yung may value, yung makukuha. Hindi ko naman sinasabing walang value. Ang value naman kasi subjective naman yan eh. Kung idol na idol mo yung tao. Pero, minsan titingnan mo rin kung worth it yung pagka niya. Ito, hindi ko alam kung anong kaso nito. Ano ba ito? Dapat na kami nito sa EJ. Project ko i-test natin ito, kung saan nanggaling yung tama. Ha? Yes. Oo. Bakit ayaw niyong kunin namin ang ebidensya? Part of the evidence yan. Ay, hindi sir. Ang sabi kasi sa amin kanina, dahil masisira nga yung sasakyan. Kaya nga pinapapalit namin eh. Asan ba yung panyo? Kasi busy yung kwan. Kasi kagalit na pala. Nakaantay na. Oo. Tagal ba na kabalik na gabi? Ito ang... Napaano ka? Bakit anong huli? Anong huliin? Yung driver nyo, di ba masama sa shooting incident? Kami yung nabaril. Ang gusto eh. Kasama nyo ba yung upan? Yung nasa ospital? Kahit hindi kami. Pero, Sinong bumaril? Anong ebidensya nyo ano ebidensya niya na siyang bumaril? Itong sasakyan nyo may tama, di ba? Oo. Kung nasa loob ka, makakabaril ka? Oo. Ito yung hindi ko naguguluhan eh. Ang ebidensya daw ito may tama. Nasa loob nga naman. Kanino ka ba o hindi? Makakabaril. Sige, bumaril ka nga sa loob ka. Badilin mo ko dito sa labas. Kailangan, buksan mo Buksan mo pumunta ka sa loob, barilin mo ako kung kaya mo. Ulit nga. kami. Pero, Sinong bumaril? Anong ebidensya nyo ano ebidensya niya na siyang bumaril? Itong sasakyan nyo may tama, di ba? Oo. Kung nasa loob ka ng... Wait. Ulitin natin from the very beginning nang walang interruption. Panoorin natin. Dapat na kami nito sa EJ. Project ko i-test natin ito, kung saan nanggaling yung tama. Ha? Yes. Oo. Bakit ayaw niyong kunin namin ang ebidensya? Part of the evidence yan. Ay, hindi sir. Ang sabi kasi sa amin kanina, dahil masisira nga yung sasakyan. Kaya nga pinapapalit namin eh. Asan ba yung panyo? Kasi busy yung kwan. Kasi kagalit na pala. Nakaantay na. Oo. Tagal ba na kabalik na gabi? Ito ang... Napaano ka? Bakit anong huli? Anong huliin? Yung driver nyo, di ba masama sa shooting incident? Kami yung nabaril. Ang gusto eh. Kasama nyo ba yung upan? Yung nasa ospital? Kahit hindi kami. Pero, Sinong bumaril? Anong ebidensya nyo ano ebidensya niya na siyang bumaril? Itong sasakyan nyo may tama, di ba? Oo. Kung nasa loob ka, makakabaril ka? Oo. Kanino ka ba o hindi? Makakabaril. Sige, bumaril ka nga sa loob ka. Badilin mo ko dito sa labas. Kailangan, buksan mo Buksan mo pumunta ka sa loob, barilin mo ako kung kaya mo. Sige, sa loob ka, pumasok ka sa loob. Habang tumatakbo, bumaril ka kung makakabaril mo. Sige nga, pumasok ka ngayon, bunat. Medyo na bunat, pumasok ka sa loob ng bulletproof, barilin mo yung tao dito. Sige. Kung pwede. Huliin nyo na, ano bang hinihintay natin? Sige, illegal arrest yan. Sige, pwede ba? Pwede ba yan? Sige. Bakit ba nagpapautos ka naman lagi kang ganyan na bunat? Bakit lagi kang ganyan, Mayor? May hinuli kami sa kabila. Nagpapagamit ka. May hinuli kami dito. Kami yung bumaril. Sa'yo paano babaril yung tao dyan sa loob ng bulletproof? Ilang sasakyan ba kayo ngayon kanina? Anong ilang sasakyan? Hindi, driver yung hinuhuli mo. Ito muna yung paliwanag mo. Kung paano nga nakabaril. Iniimbestigan nga namin eh. Hindi. Kaya nga iniimbestigan namin eh. Doon tayo sa istasyon. Bakit huliin? Anong huliin doon? Agi-video kayo, agi-video kayo. Anong huliin doon? Ebidensya na ito. Oh, Siya ang ebidensya nagdadrive, di ba? na.
Ito nga ang ebidensya na baril. Okay, ikaw driver, sumunga mo, Meron pumasok din. ka. Hindi, pumasok ka. lalapit sa akin, Hindi, kaya Paps. nga, hindi na ako pumasok ka. para Merong subukan mo sasakyan din bumaril. doon na nabaril. Kinuha Kaya din namin. Ano? Kaya nga, pumasok ka nga Dito, doon. kukunin din namin ito. Pumasok ka! Bumaril ka. Bakit ako papasok dyan? Bakit nga ako papasok? Yun nga ang pinapaliwanag namin. Dahil ang ginagawa mo, illegal arrest. Dahil Illegal yan. May nangyari, di ba? May namatay. illegal arrest. Ano Kasama mo ba yun? mo? Hindi mo nga nakita na siyang bumaril eh. Kaya nga namin iniimbestiga, pare. Kaya nga ba't mahuliin yung tao? Di ba siya ang driver kanina? O ikaw bang driver kanina? Hindi. Nakita mo ba na siyang bumaril? O ano ang ebidensya mo na siyang bumaril? Ibitin siya, pare. Kaya nga, ano nga Dalhin nyo ebidensya na mo nga na ito. siyang bumaril? Pinapatagal nyo eh. O sige, di ko na Dalhin nyo na siya. illegal arrest. Pinapatagal. Illegal arrest. Medyo magulat. Hindi manalo sa debate. Ay! Sinala- Tangina! Pinapatagal niyo yung... Kami ang masunod dito kasi kami ang nagpapatupad ng batas. Kalsada mo nagpatang! Ha? Kalsada mo nagpatang! Ijiti ko! Kalsada mo nagpatang! Ijiti ko! Ijiti ko namin! Ako bakit? Saan mo sino? Yung mga nagbibideo na, huwag nyo naman iduldul sa mukha nung ano, baka mamaya mapikon sa inyo yan at kayo pa yung mapahamak. Kung kukunin yung pao. Sinasabi lang namin, kaya kami mapapala dahil illegal arrest. Ang mo niya dito kami mapapala. Nakasilip ka! Nakarma! Gising pa kaya si Oyabak? Well, abangan na lang natin to sa ano, sa... Abangan na lang natin to sa Tulpo, no? Ano ba yung nandito sa comment? Sila ang binaril pero sila ang hinuli. Tingnan natin sa ano sa Tulfo. Hindi ko pa alam yung konteksto nung nangyari, pero base dun sa ano, medyo nalalabuan ako dito sa pulis. Kasi sila yung inaresto, kasi yung tama, sila yung binaril eh. 'Di ba? May tama sila eh, tapos sila arestuhin. Well, naguguluhan din ako eh. Hindi ko alam yung punot dulo eh. Pero kung nagigets nyo, comment nyo nga sa baba kung ano yung konteksto niyan. 'Di ba mga kababayan ko? Anyway, yan lang po muna mga pag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.